Meron din akong tanong, Kuya Kim. Dahil sobrang talino din po ninyo, na-question niya rin po ba, ang pagiging matalino minsan may disadvantage din po ba yan? Uy, alam mo kung ano ang disadvantage? They expect you to be perfect all the time. Oh. But I am not perfect. I'm human. Wala namang perfecto. Pero pag nagkamali ako, trending. Pag di ako nagkamali, normal, matalino yan eh. Pero takot nga ako sumali ng mga game show eh. Maski yung Family Feud, talagang ilang pilit sa akin nitong bago ako sumali dyan. Dahil natatakot ako, dahil baka pag nagkamali ako, trending. Hindi pwede magkamali si Kuya Kim eh. Bigyan kita example. Nag-trending ako mga pangatlong taon ko sa showbiz. Okay po. 2007. Isang game show sa ABS-CBN, ang title 1 versus 100. Kay Edu Manzano. Yeah. Kay Edu Manzano. Yeah. So, ang tapang ko pa noon. Sabi ko, lahat ng game show, pwede ako dyan. Matalino ako eh. So, sumali ako. Si Edu ang host. Ang style noon, may mga questions, multiple choice, pero may 100 na audience. At yung 100 na audience, heckler. Wala. Ginaganon ka. So, madidistract ka ngayon. Habang nakikipagtalo ka doon sa audience, bibigyan ka ng tanong, medyo malilito ka sa sagot. Ang tanong napakasimple. Ang tanong, Kuya Kim, what is the biggest fish in the world? Alam naman ng lahat yung butanding yun eh. Alam ko butanding yun eh. Dahil busy ako doon sa mga nanggagalit. at ang yabang ko, Opo. at alam ko naman lahat. Ang mga answers simple. Blue whale, which is the largest living organism, the largest animal in the world. And then, butanding o whale shark. Whale shark. Whale shark. Hindi butanding ang sinabi. Whale shark. So sabi ko, whale shark. Alam mo yun? Pero sa pagmamadali ko, ang sagot ko, blue whale. Is that the final answer, Kim? Kuya Kim? Final answer. Whale shark. Blue whale. Nako, ito na. Natalo dun sa game show. Sabi ko, okay, mali. Bagong Facebook nun eh. Nako, tapos sa ilang araw, si Kuya Kim hindi naman matalino. Yung butanding, hindi alam. Lumabas sa mga meme. Hanggang ngayon, lumalabas pa rin yan sa mga nakakaalala. Mga 30-40 anyos na yung mga yan. Pero naalala nila. Because hindi ako pwede magkamali. Because Kuya Kim is supposed to be perfect. That is the disadvantage of becoming Kuya Kim. No. Pero Ang hindi. hirap din Kasi pala pareho maging kasing Kuya Kim. whale. Pareho kasing Diba? whale. Nakakalito. May mga heckler pa. Oo. Pero kailangan alam ko yun eh. Sabihin mo, whale, come here. You join. Ang ganda, no? Ang galing. Ang dami! May setup muna eh. Pareho kasing whale. Setup. Pareho kasing whale. Well. Sinet up yung sarili mo. Galing ah. Hindi, tsaka alam mo problema pag matalino ka. Hindi kasi sabing matalino ka. Matalino ka. Naisip ko lang, pag matalino, iniisip nila, ay boring yan. Kasi laging mataas tingin sa sarili. Yan nga. Ganun. Or minsan nakakahiya makipag-usap din sa matalino. May intimidate. May nakaka-intimidate. Marami kasing, totoo naman to, maraming high IQ, low EQ. Marami yan. Kasi napakaraming mga high IQ, kaya mataas ang IQ dahil sa pag-aaral. I don't take it against them. Sa lipunan yan. Sa kakaaral, nakalimutan umikot, nakalimutan magkaroon ng kaibigan, nakalimutan gumimik. Kaya tumaas ang IQ. Habang tumataas ang IQ, ang EQ o emotional quotient, yung street smartness, pababa. Yun ang mga boring. Na hindi mabasa ang conversation, pagkausap mo yun, kung ano-ano sinasabi, hindi sensitibo sa'yo. Hindi nakakaaliw. Hindi nakakalibang. Pero bibigyan ka ng mga facts. May taong ganyan, parang ano ba, tama na. Walang sex appeal. Walang social cues. Social cues. Yan. Walang antena. Minsan. Walang antena. Walang antena. Galing. Langgam. Ipis. O, teka lang. Hagit lang. Nos. Eto naman, yung mayaman, Kuya. Ayan. Di ba sige, Kuya Kim, nakakaangat-angat yan sa buhay? Ganito yan. Ang pamilya ko, nagsimula kami, very middle class kami. Pero in time, nagkaroon ng yaman ang pamilya ko na komportable. Pero hindi kami sobrang yaman. Tama lang. Tama lang. Nung napangasawa ko ang misis ko, naging mayaman ako. When I met her, she was one of the top stockbrokers during the boom years of the stock market sa Merrill Lynch. Grabe, So isa siyang finance person. And then, paalis na siya. When I met her, 3 days na lang, aalis na eh. She got promoted to be one of the heads of Merrill Lynch in London. So isipin nyo, stockbroker sa London. Grabe. Mayaman. Grabe, Mayaman. Sobra. Ang pera niya, gawa niya. Walang minana ang misis ko ha. Ang misis ko is self-made. Wow. Self-made. So kung ano man ang naipon ng misis ko,
yan ay dahil sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagpupursige, at sa kanyang diskarte. Wow. So when I married Feli, gumanda lalo ang buhay ko. Ayun ang blessing ko naman kay Feli. Ang galing. Grabe, So grabe ang blessing. ang napakasawa ko, ang blessing ko talaga. Maganda na, mayaman. Sexy, fit. At mahusay na nanay, mahusay din sa pamilya namin. At sobrang talino. Kung sa tingin nyo matalino ko, wala ako sa talino ng misis ko. Anytime, anyone, anyhow. Halika manood at sumigaw. Anywhere in the world, everybody in the house.